Kamusta po? You're watching The News Listener. Ako po si Angelo. At pag-usapan natin to guys, sinabi ni Sara Duterte, mukhang nang bubudol na naman tong Vice President natin. Okay? At ang sinabi niya noong February 2017, kasi kung natatandaan nyo, ito pong araw na to, February 25, ay anibersaryo po ng EDSA People Power Revolution. Okay? At mayroong mga taong katulad ni Sara Duterte na ginagamit itong okasyon na to para sa kanilang interest. Okay? So, babalik tayo dito sa sinabi niya noong 2017. Okay? Ang sinabi niya sa kanyang palagay, yung EDSA Revolution, I find it hard to understand why this bloodless revolution has become the standard definition of freedom for our country. And this standard is forced down our throats by a certain group of individuals who think they are better than everyone else. Itong panahon na to, mayor pa to si Sara Duterte. Okay? At tanda-tanda ko pa na itong sinabi ni Sara, ano pa to? Unit team pa to ng mga Marcos tsaka Duterte. Okay? At dito talagang sinabi niya na, kumbaga, simplihan na natin. Bakit itong EDSA Revolution ang ginagamit na standard para sa pagkuha natin ng kalayaan sa nangyari noong 1986. Okay, imagine niyo yan ang sinabi niya. Now, ito ang sinabi niya pagkatapos ng away ng mga Marcos at Duterte. Sabi niya, nakalimutan na kasi ata ng mga tao kung ano ang essence ng 1986 EDSA Revolution. Aba, may alam pala to si Sara Duterte ng EDSA Revolution. Okay, kaya yung mga nagmamarcha o nag-o-organize, hindi nila talaga alam kung ano ba talaga yung mensahe nila sa taong bayan. Aba, nagturo pa na parang siya pa mismo yung may alam. Kaysa sa doon sa mga taong talagang nasa panahon ng diktatura ng Marcos Sr. Itong si Sara Duterte, akala mo kung sino, nasa Davao naman kayo. Hindi naman kayo nasa Manila nung panahon na nangyari yon. Tapos ikaw pa magsasabi na hindi nila talaga alam kung ano ang mensahe. Parang classic gaslighting. Okay, sabi dito, kasi nakalimutan nila kung ano yung message noong 1986. So, hinanap natin yung actual video kung saan sinabi ni Sara Duterte ito. Okay? Imagine nyo puro laughing emoji yung reaction ng tao dito kay Sara Duterte. Yan. Oh. Oh, ba? Classic to. Duterte style. Bakit? Kung natatandaan nyo, walang due process yung ginawa ni Duterte nung panahon ng kanyang administrasyon. Tapos ngayon, lahat ng kanyang mga alipores, okay? Sama ay natin si Panelo, Roque, yung mga anak niya, yung mga senador katulad ni Cayetano, na sinasabi na walang due process yung matanda. Lintek na nung panahon nila hindi nila binibigay yung due process na para naman sa mga pinatay na mga biktima ng extrajudicial killing. Ba? Klarong-klaro yon. Classic na pangbubudol galing sa mga traidor ng bayan. Okay. So ito, punta tayo sa
Galing sa News 5, okay? Itong interview na to, 22 hours, limot na daw, okay? Itong sabi dito sa title sa baba, limot na ang mensahe ng EDSA People Power. O sige, pakinggan natin mula sa bibig nitong babae na to. Nakalimutan na kasi ata ng mga tao kung ano yung essence ng EDSA, ng 1986 EDSA Revolution. Kaya yung mga nagmamarcha o magmamarcha bukas, nag-organize bukas, hindi nila talaga alam kung ano ba talaga yung mensahe nila sa taong bayan. Kasi nalimutan nila kung ano yung message ng 1986. Okay, wala nang extra answer. Basta nang magsasabi siya ng, ay, nalimutan na ng mga organizers kung ano talaga yung mensahe ng EDSA Revolution. Kung siya ang nagsasabi ng sa mga tao na nandoon nung panahon na yun, ano ang kanyang sagot? 'Di ba? Parang nagmamagaling siya na hindi niyo na alam na ang mensahe o ang essence nitong EDSA Revolution. Parang, 'di ba? Nagmamagaling pero kung makapagsalita, wala namang sustansya kasi hindi niya naman lang ma-explain kung bakit. At kung siya mismo magsasabi, dapat i-explain niya. Simple lang I-explain mo kung anong essence. Diba? O yan, classic na pangbubudol ng mga Duterte, especially itong si Sara Duterte. Now, ano ang EDSA Revolution sa mga manonood? Ito, pakita ko sa inyo guys. Pwede itong hanapin sa Google, Gemini, o i-search nyo lang sa website sa Google. So, ang EDSA Revolution or EDSA People Power Revolution ay nangyari noong 1986. Okay? O ang sabi nila Yellow Revolution kasi halos ang daming nagsusuot ng yellow nung panahon na yun. Okay? Was a series of non-violent popular demonstration in the Philippines that occurred from February 22 to 25, 1986, resulting in ousting of the 20-year dictatorship of Ferdinand Marcos Sr. and restoring the democracy under Corazon Aquino presidency. So, nangyari ito doon sa EDSA Avenue. Okay, halos 2 milyong civilians, religious group, okay, ang nag-gather ng ilang araw yan? 3? 22, 23, 24, 25, mga at least 4, di ba? So, ginawa tong martial law para ipakita na yung mga Pilipino hindi na tinatanggap yung panggagago, pangbabastos, pangbabalahura ng demokrasya dito sa Pilipinas sa pamumuno ng tatay ni Bongbong Marcos. O pasensya na po sa mga loyalista, okay? Kasi nasa history talaga 'yan. At isipin nyo ang daming ginawang paraan para mabura sa history recently, okay? Dahil ang dami pa ring pera ng mga Marcos. At hanggang ngayon, hindi pa rin binabayaran ni Amy Marcos, Bongbong Marcos yung mga biktima nila noong panahon na yon. At hanggang ngayon meron pa rin kasong itong si Amy Marcos sa Amerika. Ito ganun na rin si Bongbong Marcos. At yung pera ay hindi pa rin binalik hanggang ngayon. Hindi pa. Kasi imagine niyo yung dolyares na nakuha nila more than 100 million dollars. Ang value na ng pera ngayon niyan ay napakalaki na. Okay? At kung hindi nangyari itong EDSA, siguro parang Russia tayo o North Korea. Wala tayong kalayaan,
na gusto nating gawin, yung dapat nating gawin ayon sa ating mga moralidad. At itong nagpapatunay, yung EDSA, ay siya yung espiritu ng kalayaan para sa ating mga kababayan. Hanggang ngayon ay sineselebrate natin kasama nung mga taong mga nandoon nung panahon na yon. Okay? So sana po huwag tayo magpabudol, especially sa mga Marcos at most of all, itong sa mga Duterte. Ginagamit nila itong EDSA Revolution para lang pagtakpan yung kanilang mga ginawang kagaguhan at gamitin itong bayan natin. At sana sa mga DDS, tignan nyo ang mensahe ng inyong poon. Gagamitin nila itong EDSA Revolution para sa kanilang interest. Okay? So yan na po. Kung nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. And kung meron po kayong komento, suggestion, paki-comment po sa ating comment section. Salamat po and I will see you sa susunod na video.